Welcome sa part 2 ng ating weekend charting. And Joe, chart na natin yung inyong mga stock request. If you want to join our Facebook, just click the description below and follow the link papunta sa Facebook group. And kung gusto niyo yung mag-join sa poll, join lang sa Facebook kasi nandito naman yung ating Facebook poll, no, para sa charting. Meron din tayo dito training para sa Advanced Technical Trading Course. So, ayan, September 28 ang start yan hanggang October 20. At ito ang mga topic yan ng mga risk profiling, kung ano yung kaya mong i-trade based sa personality at sa lifestyle. So, hindi lahat ng stock ay para sa iyo, no? Meron lang specific, depende sa trading style at risk profile. Kung magaling na, pwede lahat yan, no? Indicators, lahat ng technical indicators ginagamit for trading. Swing indicators or mga oscillators, yan, mga trend indicators. Short-term patterns, no? Technicals. Price and volume, yung price and volume yan, pero actually ano talaga yan? Yung mga sindikato moves, yun. Galawang institution, no? So, secret reveal yan. Ayun. Breakout play, yun na, setup na. Bounce play, yan. Calendar, and so on. To, maganda yan, calendar. And last is your statistics. Wildcard, minsan hindi pinapansin, pero pag nakita mo at napag-aralan, ito pala yung importante sa lahat. Okay? So yan, if you want to join us, actually yung mga nag-join dito, hindi pa nag-i-start ng September 20 or 28. Nasa Discord na sila. Kaya yung iba, nakasabay na sa mga play, at nababawi na nila yung tuition nila as early as now. Kung nakasabay sila, no, na may access naman kasi sila sa mga play natin sa Discord. Sa TSE trading natin. Ayan. Yun. First stock para sa charting part 2 is TEL. Okay. So, si TEL is bumagsak nung nakaraang linggo. Kasi galing naman siya sa galing sa rebound. Ayan. Pero maganda pa rin yung kanyang chart. Kasi going higher na, tapos lumalaki na yung volatility. So talagang may chance na to trade si TEL, no? Tapos mayroon ding, ganda rin ng mga inflows nito. Okay. Ang kaibahan lang is meron siyang decrease weight sa FTSE, which might possible mag-cause pa ng isang sell down. Or pwedeng ito na rin yun. No? So, ang key event or key date is sa September 20. Doon yung aantayin. And by as low as this trend line. Kung meron. Okay. And kung aakyat, o di doon sa taas na yun. No? Sa range na yun. Pag ano, no? Ganun naman siya mag-range. So, let's say, nabili mo dito sa baba. Ngayon, may 15% upside, di ba? Technically. Goods naman yung technicals niya, no? Check natin dito. Yun ang problem. Earnings pala bagsak. Negative. Kaya pala naging weak. Kasi nung una, positive 9 na siya. Positive 9 ay 7 lang. So, good sana. Kaso ngayon, negative 8 siya. Negative 8. So, year on year, negative 0.1. Kaya kung papansin natin, bumagsak siya pag-release ng earnings. Ayun, no? Ngayon, let's say bumagsak. Ang PE niya is 11 times. Historical niya is 16. So, cheap pa din naman. Ang kanyang target price is 1.6. So, may 13% upside ka na lang dito. Maganda dito, may yield na 6%. Okay? Ang target price pala sa kanya is 1,650. Oh, sakto lang talaga to. Yan, tama lang yung level na to. So, yan lang talaga yung upside niya. No? So, habang inaantay mo yung Q3, pwedeng, hopefully, maganda. Kasi maganda naman kasi may mali. May Gcash kasi to, kaya maganda ang earnings nito. No? May magandang nagko-contribute. Dividends din naman. Yun lang pala ang problem dito, no? Kaya
justified pala yung ano nito, yung pagbagsak. So, hindi tayo magmamadali, no? Pag hindi nagbigay ng entry, wag na. Kasi based sa fundamentals niya, 13% upside na lang siya. Maganda sana may dividends, nga lang. Kailan pa ba yan magbibigay? August. March. Twice a year lang. Next March na ulit ito. Pwede rin kung bibili mo ng mga December, January, February, March. Halos matagal. Next year na. So, bounce play lang pala to kung bibili tayo sa rebalancing. Okay? So, that's Tel. Bloom. Si Bloom naman, isa ring hindi magandang earnings. Kaya justified rin yung pagbagsak. Add pa yung na-remove siya. Wala nabawasan ng weight. Tapos earnings niya negative po. Wala talaga. Pag earnings talaga ang pumangit, sasabayan chart. Ayun negative 38 na siya. Malaking upside pero avoid yan sa akin. Though buy sila lahat. Pero ang ano kasi nito is China, ang main driver. So dapat malakas muna ang China. Pero pag nakita mo yung China kasi, wala kasing China dito eh. Yan natin, China 50. Pag nakita niyo yung China is, wala nga. Pag nakita niyo yung China is, breakdown pa. Kaya, ibig sabihin, weak ang economy. Hindi, yung high rollers ng Bloom is galing sa mga mainlanders kasi yun eh. Kaya, weak pa to. Pwede pa tong, let's see kung aabot pa ng 5 pesos. Pero hanggat hindi to tumitino, hindi yan aalis dyan. Okay? Ako, out na ako dito. Hindi ko to hahawakan muna. Hanggat hindi naayos yan. 3Q na para makita. Normally naman, lumalakas naman ang benta nila or sales nila naman ng 3Q, 4Q. 1.3 billion na lang, Mantalang 2.6 pa nung nakaraan. 3.4 pa. 2.9. 5B. 5B kasi yan. 1.5. 1.7. Mababa talaga. Yun. Pas muna, Bloom. Mahirap mag-bargain hunt pagka walang reason. Kasi mukha lang siyang bargain pero pag check mo ang earnings, hindi pala. PE niya, slightly undervalued. Next, SMPH. SMPH. Ito, maganda yung chart. Conso on high. Ayun, pag sinukat mo yan, di ba? Tapos sinukat mo to. Ayun, di ba? Triangle, conso on high, breakout. So, pag nag-breakout siya dyan, okay, pag nag-breakout yan dyan, ang target niyan, yun, swak to, di ba? Sakto dun sa 35. Okay? So, inantay lang dito is mag-breakout para i-challenge yung, syempre may 33 din bago mag-35. Pero si Ali 35 na eh. Kaya, imposibleng hindi to sumunod. Resistance yun kasi may downtrend channel. So, kahit downtrend siya long term, tatamaan yan. Lalo na ngayon. Actually, pwede pa nga yung mabasag tapos mag-conso dun sa 35 bago mag-create ng new high or new 52-week high. Ayun February, kaya yan, February. Okay, so check natin to. Ayun, may inflows naman, kakunti lang. MACD correction pero hindi naman below zero line. RSI goods lang, sakto lang. So wala pang momentum, bumibelo pa lang. Okay? Binabasag niya pa lang tong resistance level na to. Or nagko-consolidate lang sa taas nun. Okay pa, goods yan. As long as hold tong level na to, yan. Huwag mababasag yung 29.30. Kasi pag nabasag, sira na yung kanyang channel. Pero kung hindi mababasag yan, okay pa yan. Pag nabasag, balik dito yan sa 27. Pero kung hindi, 33 na yan, then 35.
So, waiting game lang talaga, no? Antay lang. Ayun, oh, earnings above estimates pa. So, may hindi lang above na masyado. Pero, enough na, no? Para ma-hold at mag-breakout soon. Dun sa 30, ano ba yan? 31, no? Kaya yan. Okay. Target price niya is 39. Average is 40. Magkano ba yan? 35 nga lang yung sinukat natin, di ba? Pero ang target price pala is nandito pa. 40. So, kaya talaga yung 52-week high na yan. Hanggang next year. February, mga ganun. All buys. So, saan ka pa? Okay, so yan lang. SMPH. Next is SPNEC. So, ito na tayo sa mainit na SPNEC. So, iba nga sabi ko sa inyo, bumili ako sa piso, no? Kasi assuming nung lumabas yung earnings, ayan, no? Lumabas yung earnings, 1,000, check natin, wala namang one-off. Tapos talaga palang recovering na siya, no? From losses. So, bumili tayo dyan. Tapos, yung entry ni MVP, hindi maganda yung reception or perception ng market kaya sinell down. Pero may kasunod pala yun, no? May pumasok na isa pa ito kaya pala nagmamadali si MVP at saka hindi niya binarat, no? Kasi may pumasok na bagong global fund which is bibili ng 34 billion. Ayan, para sa Terra Solar Project. Actually, hindi si SPNEC ang binili, no? Ang binili is si Terra Solar. Pero syempre, Terra Solar is owned by SPNEC. Pero after ng transaction, ayun, no? Ang bibilin is 40% ng Terra Solar Project. Anyway, SPNEC is owned by MVP and Libiste. So, hati pa sila doon. Tapos, 40% lang ang binili sa Terra Solar. Ang tanong is magkano? So, pag kinompute mo to, 40% ng Terra Solar. So, anyway, kung sa SPNEC mo pala kumputin, mga 1.6 na, pero hindi naman SPNEC ang binili, which is Terra Solar. Okay pa rin naman kasi makikinabang pa rin, kumbaga, kung may papasok na fund for Terra Solar, so matutuloy yung project. Kasi din magkakaroon ng value si SPNEC. That's why matalino si MVP, no? Kuripot yun pag bumili. Pero ngayon hindi siya nagkuripot, no? Binili niya si SPNEC at 1.29. Yan. Dito niya binili yan, 1.29. Doon. Imagine, nasa piso, tapos bibili ka ng 129. Nagmadali siya kasi may papasok kay SPNEC pala. 20% premium. Meaning, good news yun, no? In the long run. Kasi magkakaroon ng value si SPNEC. Dahil kay Terra Solar. Kasi mag-i-start yung project. Ang impact sa FS is long term, pero speculations is long term. So, positive ba yun? Yes, positive. For now, ang masasabi lang natin is pwedeng support ang 129. Yun lang ang masasabi natin. For TP, syempre, speculative yan. Kaya, chart lang ang usapan dyan. Okay? Pero for support, ayun na. Yung presyo ni MVP ang magiging support dyan. Unless sirain, no? Pero walang maninira masyado dyan. Okay, mag-aantay na lang tayo ng another disclosure. Pero for now, pwede rin namang sell on news. Kaya lang, paano may sell on news nandito nga si MVP. Diba? So, let's see na lang, no? Kung ako ang may hawak nito, let's say, tama, may hawak na ako. Pag nasira ang 129, bibenta ko na yun. Pero as long as buo 129, i-hold ko na lang siya. Pero kasi pwede siyang laruin as speculation or paglaruan ng mga jockey kasi nga may catalyst, may project naman na ongoing, di ba? At bull naman ang market, bull sentiment. So, pwede. Okay? Pwedeng paglaruan. Pero hindi value investing kasi walang value to. Okay? Pag tiyanig yung fundamentals niyan, SPNEC, wala pa yan. Ayan, wala pa. Ang net profit niya is 56. Kasi 1,000 pero sa value maliit, no? ROA, yung baba. ROE, 0. Yun lang, madami siyang pera kasi panay benta niya Wala rin siyang debt. So, nakaporma siya pero hindi siya talaga kumikita pa ng maganda. Kasi ayan,
182 million lang. So, considered pa yan as third liner. Okay? Kanyang revenue is 373 lang, di ba? So, maliit pa yung market cap. Kaya nga, reason yun, good reason, para paglaruan to kasi magaan. Okay, so yan lang. SPNEC. Actually, hindi pala magaan yan, no? Mabigat na rin yung market cap yun. Okay, LTG tayo. LTG. LTG, good dividends. Okay. So, nag-X-date siya last time. Ayan. X-date, syempre, ano bang ina-expect? Di sell down sa dividends, no? Earnings, not so good, negative. That's why yung dividends niya na 3% baka hindi na sustainable kasi nga going down na yung earnings. Okay, so we can say so we can say na parang top na to. Ayan. Ceiling niya yung 10 pesos or 10.3. And support niya is dito yan. Ayan. Yung 9.3 din. So malamang mag-range lang siya dyan while waiting sa next dividends. Kung sustainable pa ba itong 3. Kasi earnings-wise, going down na siya. Negative. Tapos 2% lang. Ang annual niya is 10% lang. Pag chinek natin dito, ayun o. 0.8 din lang siya year on year. No? So, pababa na. Kaya makita nyo dito, hold neutral na. Tapos isa na lang yung buy. Doon mataas yung dividends niya. No? Kaya nga lang ang question dyan is kung sustainable pa ba. Which is questionable dahil sa last earnings niya, which is negative na. Okay, so huwag ma-excite kay LTG, huwag bumili sa taas, bilhin nyo sa ilalim kung gusto nyo ng dividend play. O, last na tayo, last. Hindi pa pala last, MWC. MWC, nag to the moon. Hindi naman, nag-breakout lang, MWC. Pag bullish talaga market, lahat umaakyat, no? Okay, so congrats sa mga nakapwesto dito. Maganda yung breakout niya, yun. Solid. Solid candle. Solid volume. At pwedeng sabihin na start ng new trend. Okay? You know, walang resistance. Ang resistance niyan nandito sa 30 pesos. Yan. Hahabol ba kayo sa breakout? Meron lang kayong 5% upside. Kung ako, hindi na. Pero kung mag-pullback dyan, 27, well, baka pwede. Kung mabili mo sa 27, yun, saka ka may upside na 10%. Okay? Yun muna kasi medyo mabigat yung 30 pesos. Okay? So, yun for MWC. Check natin sa FA. MWC. Oh, ganda pala ng earnings eh. Kaya pala eh. Earnings talaga ang driver. Ayun o. 37%. 36%. Annual niya is negative 4. So, loss siya last year. Tapos biglang positive 36. Okay, 6% lang ina-expect pero 36 binigay na. Ito, luma na to na wag yun ang gamitin. So, yun o. Buy on dips, buy. So, goods talaga si MWC. Okay, yun na lang. Buy the dip dito or buy sa pullback. Pero, yun lang. Target price is just 30 pesos. So, sakto lang yung target natin at 30. Okay. MWC. Last na tayo. Last natin is AC. AC na chart ko ito nung isang linggo. Good yan, AC. Nag-aantay lang yan ng magandang, well ako, mag-aantay lang ako ng magandang entry price dito. Hindi ako sobrang bullish para bumili sa taas. Pero bullish ako in the long run kasi alam natin na gumaganda na ang market. At hindi pwedeng maiwan si AC doon. No? Hindi pwedeng hindi siya kasali. Okay, ayan, may downtrend channel dyan. MA200 pero hindi ako bibili sa breakout niyan. Gusto ko bumalik siya dito sa mga 570 doon ako bibili. Kasi baka may biglang lumabas na badge. Alam naman natin overhang yan eh. May overhang na seller yan. Kaya baka mainip siya. Kaya iniintay eh. Sinong unang mainip? Yung buyer o yung gustong umexit?
Kung ako lang, marami namang ibang stock na walang overhang. Pero pag namigay ito sa below 600 or nagbigay ng entry price sa near 550, bakit hindi? Unahan na natin yung gusto mag-exit. Okay, so yun lang. Good to. Ayan, kahit tingnan nyo pa sa FA niya. Ayan, above estimates na nga, di ba? 27 na yung pinrovide niya na earnings. Kaya lang nga, hindi makaahon kasi nga may inaantay na seller. All buys na rin, di ba? 40% upside na. Bagal ni Mitsubishi kasi ayaw niya pa lumabas eh. Pero kung babagsak yan dito, ibang usapan, no? Pwedeng unahan mo na si Mitsubishi. So yung mga bumili ditong nauna, patience na lang. Wag nyo nang i-cut loss kung loss man kayo. Pwede rin naman na i-cut nyo at ilipat nyo sa iba kasi marami namang maganda. AC is good but not a priority. Okay? Pero kung ibang usapan kapag 550 or 560. Okay? So yun lang. Thanks for watching. And again, if you want to join our Discord group sa YouTube, so just click the join here, subscribe button para makasama kayo sa ating mga kwentuhan. If you want to be our student and join the TFT Discord na mas active at mas maraming play at makabawi, no, sa losses nyo, enroll now. Nandito sa ating Facebook yan. At punta kayo dito sa ating announcement. Ayan, hindi pa kayo nag-i-start ng session, ng training, member na kayo ng Discord at makakasabay na kayo sa play. So, yun lang. Thanks for watching. And kita-kits Wednesday sa live charting natin.